Hi guys! Welcome back po muli to another weekly Tarot Horoscope reading. Hihingi tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Okay, shuffle muna natin mabuti ang baraha. Okay, position lang natin ito ng pagganito. At sisimulan na po natin ito sa sign ng mga Aries. Aries, this week, anong may iwan natin para sa kanila? Message? Okay. So, agad-agad, ito na yon. The Six of Swords and the Temperance reverse. Okay. Aries, dito, pinapaalalahanan ka ng baraha to stay more flexible and adaptable sa ilang sitwasyon. Mas habaan niyo raw ngayong linggo ang inyong mga pasensya. So, patience, and patience. Dahil possibly for some of you ay makaramdam ng ilang kabagalan or katagalan na ayaw natin. Dyan kasi aangat yung pagiging mainipin ng ilan. Other indication ay manatili ka lang ding practical sa mga bagay. O dito sa pwede mong maging approach. Okay, ano mang iba to sa'yo ng universe this week. Kasi dyan, higit mong mapapanghawakan nga naman ang iyong kaharapin. Nang hindi ka napapangibabawan ng pagkainip or kasi maaring merong tendency nung pagkamainitan ng ulo ng ilan. Na very normal kasi wala namang perfect. At ang bawat isa sa atin, meron talaga tayong mood. Okay, may kanya-kanya tayong mood or even mood swings na tinatawag. Pero, yes, I've mentioned na panatilihin niyo yung pagiging flexible and practical. Pero hindi naman yan din sana maging dahilan para hindi ka sumuong palalo. Okay? Paangatin nyo pa rin. I-maintain nyo pa rin yung tiwala, yung confidence na meron kayo sa inyong mga sarili. Kasi yan yung magdadala dito sa ilang magagandang possibility for you guys. May ilang changes. At itong changes na ito ay patungo doon sa mga gusto nyo pang makita na resulta na maganda at positibo. Syempre pa. Pero, lang din, take it slow. Just go with the flow. Okay? Yan yung pinakamagandang magagawa mo ngayong linggo, ang sumabay sa patuloy na agos na ito ng buhay. Kaya naman minsan, ayun nga, merong ilang kabagalan or delays kayong maramdaman. Hindi naman ibig sabihin na natagalan or hindi talaga makarating ngayong linggo. Tayo po ay weekly horoscope, tarot reading. Hindi makarating o makapunta sa inyo yung inaasahan nyo or hindi ito yung resulta na gusto nyong makita. Hindi ibig sabihin, Aries, na hindi na yan darating pa. Okay? Maaaring itong ilang kabagalan na ito ay merong dahilan. Meron niyang dahilan. At sa huli, mas mapagtatanto nyo yung pagkaklaro na ay kaya pala nagkaroon ng kabagalan. Ito yung dahilan at ito yung para sa akin. Ito yung higit na nakabubuti o makabubuti para sa inyo ngayong linggo. Aries. Hello, Taros. Kuha na tayo ng pinaka-exact message para sa inyo this week. Okay. So, 7 of Pentacles reverse and the 6 of Wands. 7 of Pentacles, 6 of Wands reverse. So, okay. Meron kayo ditong aangat na pangarap na hindi posibleng matupad nyo or makamit nyo ngayong linggo. Tayo po ay weekly horoscope reading, pero dito, sa akin nakikita para sa inyo, Taurus, hindi man ito may patungkol sa pera. Wala man itong halaga or napepresyohan, but this is something valuable.
something fulfilling sa feeling na pwede niyong matanggap or ma-receive kahit sa inyong sariling pakiramdam ngayong linggo, Taurus. Maging handa kayo na tanggapin ito. Dahil walang imposible. Meron at meron kayong isi-celebrate. Or maybe, this is a message, Taurus, to always celebrate your wins, your small wins in life. Kasi meron at meron kang nalalagpasan. Patuloy kang sumusubok. Patuloy kang lumalaban. Wala dito sa ilang pagsubok ng buhay, hindi ka sumusuko. Kaya nga ito, nakikinig ka pa rin kay Moonchild, narito ka. Patuloy na merong hope kumakapit doon sa pag-asa. Ulitan ko, walang imposible. Or maybe ito rin isang mensahe na tingnan mo yung ilang na-achieve mo or ilang battles, ilang laban, sabi ko nga, na inyong kinakaya at nalalagpasan. This is something worth celebrating, Taurus. Huwag mo rin kakalimutan yung mga yon, yung mga proseso na yung pinagdadaanan sa buhay. It's part of growing up, sabi nga nila. Parte yan para higit ka pang ma-develop, okay? Physically, mentally, or even financially. Life in general, isang proseso na nalalagpasan, kinakaya at pinagkakatiwalaan mo. Merong selebrasyon ngayong linggo, gaano man yan kalaki or kaliit para sa inyo, Taurus. Hello, Gemini. Kuha na tayo ng pinaka-exact message para sa inyo this week. Okay. Iba na yung pitik doon. Okay. Tingnan natin. The Magician ay narito. At the Four of Wands. Reverse. Okay. So, meron tayong nakikitang positive possibilities ngayong linggo when it comes to your family or home sector. Possibly, maaring unexpected ito na pwede niyong matanggap or ma-receive ngayong linggo. Tayo po ay weekly tarot scope reading, Pero ito yung maaring magpakompleto sa inyo. Kahit sa simpleng paraan or simpleng pakiramdam lang na pwede niyong maramdaman ngayong linggo, Gemini. Actually, sabi ko nga, merong celebration and it could be something private or low-key lang. Yung hindi ganun kabongga. Well, regardless pa rin tayo po ay general message kung gaano man to kalaki or kabongga. Pero may pagkakompleto ang linggong ito. Magaan lang. Merong positive kayong matatanggap when it comes to your family. Or ilang miyembro ito ng pamilya, your relatives, possible rin yun, or inyong mga kapareha, meron kayong malalagpasan na unos, or mararamdaman nyo yung parang pasasalamat, okay? Yung kakontentuhan this week. The Magician is an indication na magiging maganda, magical ang linggong ito. Or maybe this is a message na ito yung gawin yung approach ngayong linggo sa inyong buhay. Gaano man minsan, syempre pa walang perfect na relasyon, sitwasyon. Just always stay positive, think positive this week para sa inyo, Gemini. Hi, Cancer. Kuha po tayo ng pinaka-exact message para sa inyo this week. Cancer. Okay, iba talaga yung pitik dito. Okay. So, 9 of Wands ay narito. 9 and 10 of Swords, but this one is in reverse. Okay. So, Cancer. Kung higit po tayo magiging practical, hindi ko ito tatamisan, pero naway wag lang din po lalaliman, with 9 of Wands. Kasi when it comes to astrology, 9, ayan, sumasang-ayon yung ilang aso sa labas. Pasensya na po sa ilang ingay. Okay, may pag-highlight dito sa akin nakikita. Isa sa posibilidad. Okay, just only take what resonates. May kaugnayan sa movement, sa travel, or anything related, international, abroad, ganyan. For some of you, with 10 of Swords reverse,
Maaring dyan yung higit na focus nyo ngayong linggo. Hindi man ito physical travel, Cancer. Maaring meron kayong ilang agenda or ilang makakonnection na may patungkol sa ibang bansa. Okay? Or anything related doon. At yan, ayun nga, kung hindi man mag-travel ang ilan, merong ganap sa part na yan this week. Or kung andito talaga, angat yung inyong pagiging adventurous and explorer. Kumbaga, ito kasi hindi masyadong usual ito as a Cancer myself. I have my sun sign in Cancer rin po. Pero, maaring mangate ang ilang mga paa ng Cancer at nanaising magbiyahe, mag-travel, o lumabas naman. Okay? Sa higit na pagiging praktikal, kahit short trips lang ito, para makalimot, okay? Para makahinga dito sa ilang pagsubok ng buhay, life in general, trabaho, pamilya, relasyon. Especially kung andito kayo, okay, sa healing process or dumadaan kayo sa pagpapagaling, pagpapahilom, emotionally, mentally. Maybe this is a message na makakatulong yan para sa inyo, Cancer. Okay? Kahit sa inyong sarili-sariling mga paraan lamang ito. Kung saan ay makakapahinga ang inyong mga puso at isipan. Or, kahit sa simpleng ideya pa lang ito or pagpaplano ngayong linggo, merong travel plans para sa ilan. Okay? 9 of Wands is an indication na andito yung challenge. Okay? Kung hindi mag-reflect yung travel, struggle, yung umaangat, na very normal sa ating buhay. Merong ilang bigat, merong pakiramdam na parang hindi okay. Merong mga tao or bagay na parang hindi nakakatulong, okay, at nakakapagdagdag ng stress sa'yo. Pero just know na ma-handle mo ito, Cancer. The 10 of Swords is in reverse na. Meaning, ayan kasi, kung hindi masyadong kita, nakabaliktad na, okay, reverse. Kasi 10 of Swords, ayan, meron siyang ilang nakasaksak sa kanya, meaning, in pain pa. Okay? Pero baliktad niyan, meaning tutulungan ng sarili. Or talagang aangat na yung pagpapahilom or magaling na tutulungan ng sarili. Ayan, bilang andyan yung travel. Ang eroplano dumadaan po. Pero Cancer, ano man ang kaharapin mo this week? Tayo po ay weekly tarot scope reading. Meron at meron ka ditong matututunan. Merong umaangat na lessons learned in life. Merong ilang aral na siyang maaring higit na mag-reflect para sa'yo. Hindi lang ngayong linggo, okay? Pero ito yung ilang realizations din na mas makikilala mo kasi ang iyong sariling kakayanan, ang iyong abilidad. Ayan, na kaya mo pa rin pala ang tumayo sa iyong sariling mga paa, ang maniwala sa iyong sarili. Kayang-kaya mong magsimula ulit. Final advice, this is the best week to heal, to reflect, magnilay-nilay sa buhay, magpahinga sa paraan na alam mo, at higit sa lahat, pray. Pray, dasal lang. Alam naman natin how powerful prayer is. Kasi sa realidad ng buhay, magkakaiba tayo ng sitwasyon, posisyon. Kung andito ka pa rin sa healing stage, or this week mo palang maramdaman itong pain, physically, emotionally, mentally, parang drained kayo, pagod na, magpahinga, at kumonekta sa Kanya, sa iyong nag-iisang faith. Maging ano pa man po ang inyong religion, ngayong linggo para sa inyo, Cancer. Hi Leo, ito na po ang inyong reading weekly horoscope, tarot scope. Kuha tayo ng pinaka-exact message para sa inyo this week, Leo. Okay. Queen of Swords ay narito. And the Knight of Wands, reverse. Okay. Leo, this is the best week na gamitin mo yung iyong boses. Naaangat ngayong linggo. Tayo po ay weekly tarot scope, horoscope reading. Kasi ngayong linggo,
higit kayong mapapakinggan. Ano man ang inyong sabihin or iparating, all eyes will be on you this week, Leo. Parang ang hirap niyong hindi mapuna sa lakas ng inyong dating or sa pwede niyong iparating. Mentally, physically, yung inyong aura will be on fire. Andito yung energy, okay, na iparating, gawin, sundin, yung mga goal niyo pa, yung paraan niyo para ma-reach niyo palalo yung inyong mga highest goal sa inyong buhay. Trabaho, especially, mas umaangat yun dito. Actually, merong development or even advancement. Maring hindi ito asahan ng ilan kasi nga, andito yung init eh. Your career will be on fire then. Na hindi nyo napupuna, ang dami nyo na palang kinakaya, ang dami nyong nagagawa kasi nga mag-iinat kayo this week. So, sa mas praktikal, ay patuloy kayong magiging productive and busy ngayong linggo. Aking uulitin, maraming nakatingin. At on the positive side naman yung aking nakikita, mas ma-appreciate nila kayo ngayon. Ng iyong boss, ng iyong kliyente, or ng iyong kanegosyo, ka-partner, mas umaangat yung respeto and yung appreciation. Mas inspired sila sa umaangat sa iyong init. Okay? Or aangat sa iyong init, sa iyong buhay paggawa, trabaho, maging ano pa man po ang inyong pinagkakabalahan. At sa part mo, dyan higit din naangat yung tiwala, yung confident, na ay, nakikita rin pala ako, na-appreciate rin pala ako. So, hindi impossible that for some of you, meron din talaga aangat na celebration. Gaano man po yan, kalaki or kaliit, ngayong linggo, para sa inyo, Leo. Hello Virgo, ito na po ang inyong weekly tarot scope, horoscope reading. Kuha tayo ng pinaka-exact message for you this week, Virgo. Okay, so dalawa na ito, agad-agad. Uy, Two of Cups ay narito. And the Nine of Swords. Okay. So, Virgo. Medyo balance na sana eh. Ang ganda na. Pero ang ilan, okay guys, keep in mind, tayo po ay general message at weekly horoscope tayo, taroscope reading. So, maring at one point ngayong linggo, makaramdam kayo nung ilang, ito very normal, pagiging negative vibes, or negative energy sa paligid, sa iyong kapareha, kasi the Two of Cups ay narito. Ayan, sumasang-ayon po yung aso sa labas. Pero, for some kasi, andito yung pag-aalala eh. Yung worry. At dito, maring mabalutan nung enerhiya na ito na alam natin hindi masyadong okay. Diyan pumapasok yung pagkakaroon ng confusion or indecision sa ilang bagay na hindi madali. Pero, sa totoo lang, kung higit tayo magiging practical, 50-50 kasi ito. Kung naramdaman nyo na ito the past few weeks or months, itong parang pag-aalala sa pwedeng itinatakbo ng inyong relations, attached, couple, married, then this week, i-claim na natin ito na mas makukuha nyo na yung balance sa inyong relationship, mas stable na, kasi meron na kayong natutunan, mas kilala nyo na ang isa't isa, mas alam nyo na yung sitwasyon, meron na kayong nabaong lesson. Okay? Maalis na yung confusion. Or maybe this is a message na pairalin, paangatin nyo yung positive mindset, yung positivity sa inyong pagsasama. Kasi nakikita ko naman na andito yung love, andito yung pagpapahalaga, yung respeto. Kaya lang, syempre pa sa buhay, wala namang perfect na relasyon, sitwasyon, or kahit sa inyong sariling pakiramdam lamang ito, Virgo. Lagi lang natin tatandaan daw na walang forever. Walang forever. I mean, walang forever. Kahit yung pakiramdam nyo ngayon na hindi okay, regardless of your relationship status, single ka pa man,
in a relationship, married. Hindi permanente ang mararamdaman mo this week na pagiging neka. Huwag kayong magpalamon or magpatalo doon sa enerhiya na alam yung hindi makakatulong para sa inyo. Kasi ang balance, maring meron lang ditong umangat na tension or kahit sa simpleng miscommunication. Pero ulitin ko, andito yung love. Sa huli, maring isang challenge or struggle lang ito na pwede niyong pagsamahan. If single, maring mag-reflect ito sa ilang katrabaho or your partnership in business, partner in business or matatawag na partner in crime sa buhay. Pero dito, kahit pa andun yung confusion or parang merong katagalan, kabagalan na maganap na hindi nyo masyadong magugustuhan yung ilang takbo. Dito naman, mas may encourage kayo na mas maiayos ang ilang bagay. Kasi nga, andito yung pagmamahal, walang makakatalo doon sa love na inyong pangahawakan ngayong linggo para sa inyo, Virgo. Hello Libra, ito na po ang inyong reading, weekly horoscope, tarot scope reading po tayo. Kuha tayo ng pinaka-exact message para sa inyo this week, Libra. Okay. The Eight of Swords ay narito, and the Moon. Okay, so, Libra, this week, hindi ko po ito tatamisan, pero naway, wag lang din po lalaliman yung ilang messages. As usual, mensaheng gabay lamang po. Tayo po ay weekly horoscope, tarot scope reading. So, maring ngayong linggo, isang punto, ngayong linggo lang ito aangat. At ito, for some of you, yung pagiging extra sensitive and emotional na very normal na pwede nating maramdaman. May mga pagkakataon talaga na parang higit tayong maramdamin or talagang kusang aangat yung pagiging empath or sa pagiging malalim ng mga Libra this week. Malalim makiramdam, malalim mag-isip, at dito mas magiging appreciative kayo sa ilang bagay, mas magiging simple yung inyong mindset. Kasi nga, yung puso okay, yan yung aangat sa inyo this week. Na sana, sana ay hindi ito nababalutan or mapangibabawan ng negativity. Na minsan kasi, kapag masyado tayong nagpapatalo sa ating emosyon, lalo pa kung hindi ito maganda, dyan, parang binibigyan na natin ng control itong negative emotions na ito, na lamunin tayo, na alisin yung tiwala na meron sa ating mga sarili na ayaw natin. Kasi Eight of Swords is an indication na minsan nagiging nega tayo at may pagkakataon na tayo lang mismo yung nag-a-attach or naglalagay sa ating posisyon doon sa sitwasyon na yun, hindi masyadong okay. Okay, the Moon is an indication na angat yung inyong malalim na pagkatao. Mas malalim magmahal, mas angat yung kalinga na pwede nyo iparating sa ibang tao, especially sa inyong pamilya, mahal sa buhay. Tayo po ay reversal energy, so maaring kasi dito, yung ilang sensitivity or emotion sa inyong paligid ay umangat din. And I feel yung love sa emosyon na ito ay mangingibabaw. Na-mention ko yung appreciation. Maaaring meron kayong something ma-receive kasi 8, when it comes to astrology, 8th house is also about gifts or inheritance. About rin sa finances. So, kung higit tayo magiging practical, kung meron kayong ilang alalahanin na may patungkol sa pera, or meron kayong gustong tugunan, or kailanganin nyo talaga, the Moon is an indication na hindi kayo dito nag-iisa, Libra. Merong handang magbigay, or mag-iwan ng suporta.
I feel with your cards na meron at meron kayong marireceive na something this week. I-claim na natin ito na siyang maaring makatulong, okay, sa anumang kinakaharap ninyo. Hindi man ito may patungkol sa pera. Pero ulitin ko, yung suporta na kakailanganin nyo ay parating sa inyo. Kahit sa inyong sariling pakiramdam lamang ito. Lagi mo lang tatandaan na hindi ka nag-iisa, Libra. Hello Scorpio, kuha na po tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo. Scorpio. Okay. Four of Pentacles reverse. Queen of Pentacles. So, okay. So, this week, Scorpio. Okay. Maybe this is an indication, guys. Keep in mind, tayo po ay general message. Weekly horoscope, tarot reading po tayo, pero dito kasi umangat more on sa inyong finances, financial sector. Maaring ngayong linggo, kahit sa simpleng ideya or plano pa lang ito, ay umangat yung ilang goal niyo na mabili, na mapatayo, na marating, mapuntahan, life in general na tayo. Pero yung dream nyo, okay, na matugunan itong ilang pangangailangan pa or ilang kagustuhan nyo sa buhay. Maybe isang message na lagi nyong alalahanin lamang yung tamang responsibility nyo kung paano nyo dinadala ang inyong sarili sa paggasta or kung paano nyo pinangahawakan ang inyong pera, ang inyong mga income para marating or ma-achieve or makuha nyo, okay, itong gusto nyong ipatayo, gusto nyong bilhin dahil walang imposible with Queen of Pentacles. Very independent kayo. Aangat yan ng higit ngayong linggo. Yung power nyo na masustain. Okay, hindi lang yung inyong mga pangangailangan or personal na hangarin, pero dito sa ilang tao, sa inyong paligid, kapareha, pamilya, maaring umangat sa inyo yung sense of responsibility na kailangan ginto, ganun. Maayos siya, meron akong maibigay sa kanya. Kaya naman, mas higit kayong, or maybe, pinaparangalan kayo ng cards, Scorpio, na mas maging practical at realistic this week. Okay, sa paggasta, sa pag-shopee, ayan, magsisale na naman, pero, ayun lang, hinay, sa part ng hindi ka nasasobrahan or nakukulangan. Kasi mas ma-attain mo raw yung stability, yung katatagan ng inyong finances kung andun yung balance. Okay? Lalo pa, kung mas kilala mo na rin ang iyong sarili. Kasi nga, yes, andyan yung pagiging independent, kayang-kaya nyo nang tumayo sa inyong sarili. No matter what your age, parang andito yung confident na meron at meron hindi ka mawawalan. Pero syempre pa, ang mundo ay bilog. Kumbaga, andyan, present, very present yung ups and downs ng buhay. So, huwag kang masyadong confident na hindi ka mawawalan. Dahil ang buhay ay weather lang. Kung kinakailangan sa mas practical na pagpapayo, try to save up or try to review your finances or kung paano ka gumagastos, kung paano ka nagsisave, paano ka nagtitira para sa iyong sarili. Ngayong linggo, Scorpio. Hello Sagittarius, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng pinaka-exact message para sa inyo this week. Okay, ito talaga. Okay, Page of Cups reverse, ada pa tayo dyan. Okay. The Eight of Pentacles. Okay, so this week, Sagittarius, andito yung mindset nyo more on sa inyong career, trabaho. Dito, maaring merong
merong something balita or impormasyon kayong matanggap in regards to work and money, kung saan kayo kumikita. Positive possibility yung aking nakikita dito. When it comes to your work, maging ano pa man po ang inyong pinagkakaabalahan, pinagkakakitaan, especially. Okay, i-claim na natin ito. Ang ganda nung nakikita natin. But at the same time, with Page of Cups kasi, may ilang indication ito pag sila yung pinagsamang dalawa. I feel with your cards, meron kayo ditong isasakripisyo. Kahit sa simpleng ano lang ito, bagay kasi nga, parang merong something ganap, positive, pagdating sa trabaho. Pero, andito yung parang, meron lang kayong isang bagay na kailangan lang munang i-priority. So, pipili kayo, parang ito yung mag-reflect sa inyong kapareha, if in a relationship, married, or lalo na kung meron na kayong anak, or sa inyong pamilya, okay, yung kalinga, yung love. So, between work and home, family life ito, meron lang kayong pipilian ngayong linggo. Tayo po ay weekly horoscope, So, prioritization lang din. Hindi dahil sa hindi mahalaga yung hindi mo mapipili ng higat this week, pero yun yung sa palagay mo ay mas kailangan ka muna. Okay? Pero kung talagang pareho, then balance. Na hindi madali. Parehong kakailanganin. Or maybe isang message na higit kayong kakailanganin sa Sagittarius this week when it comes to work and family life. Andyan yung responsibility. Na ito nga, kung hindi mag-reflect yon bilang may aeroplano, bilang kayo yung mga travel signs, maring ito yung i-sacrifice nyo, yung inyong mga personal na hangarin. Itong ilang travel plans nyo this week ay maring makoronada muna, or merong ilang delays kayong maramdaman sa part na yan, dahil meron kayong kailangan munang unahin, or kusa nga angat ito na wag muna. Okay? Pero lahat naman yan, kaya-kaya mong i-handle. Kung pagkakatiwalaan mo lang. Patuloy mong pagkakatiwalaan yung proseso at higit ang yung sarili, walang imposible. Stay flexible lang din and adaptable sa anumang pwede mong ma-encounter this week para sa inyo, Sagittarius. Hello Capricorn, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo. Capricorn, okay. So, 4 of Cups, reverse, and 10 of Wands. Both are in reverse. So, okay. Okay, Capricorn. So, ngayong linggo, tayo po ay weekly horoscope reading, meron na kayong ilang i-let go or i-release. Hindi naman kailangan agad-agad ito ay isang tao, isang trabaho or sitwasyon. Pero meron dito kasing maaring ilang bigat na pwedeng maramdaman work-wise or pagdating sa relationship. Pero more on sa work sa aking nakikita. And i-let go nyo ito sa paraan na kailangan na or alam nyong hanggang dito lang muna. I mean, hindi nyo bibit-bitin yung lahat-lahat. Isa-isa lang. Ipoproseso nyo muna ang ilang bagay bago nyo tuluyang trabahuhin or gawin. Or maybe this is a message may iwanan ko for you, Capricorn, na ito yung best week para pagnilay-nilayan or pag-aralan yung itinatakbo ng ilang bagay pagdating sa inyong trabaho. Kung paano nyo mas mapapaangat yung inyong kakayanan para ma-handle nyo yung ilang work, okay, ng nasa balance. Kasi I feel dito na may pagka-workload or parang ang daming trabaho, ang daming kailangang gawin. At dito, maaaring maging higit kayong seryoso sa inyong gagawin or ginagawa. Isang bagay na magandang mapapanatili yung katangian this week. Kasi kayo yung mga career-oriented.
hindi nyo pa man yan ma-realize, pero masipag kayo, seryoso kayo when it comes to work. Pero, isang message na hindi mo kailangang dalhin pa lahat-lahat. Or, mag-yes ng mag-yes sa lahat ng trabahong itong ino-offer sa'yo or ilalagay sa mesa mo. Isa-isa lang. Or maybe isang message na hindi mo kailangang ma-pressure. Capricorn. Kasi dito, okay, yun nga, i-let go mo na yung ilang alalahanin or ilang, kahit sa simpleng pakiramdam lamang ito na pwede niyong maramdaman. Dahil alam niyo na to eh. Kaya niyo na to. Kaya i-let go niyo na. Hindi niyo kailangang dalhin. I mean, hindi niyo kailangang pakaisipin hanggang sa pagtulog niyo yung trabaho. Expert na kayo dito. Master niyo na. Master niyo na. Kumbaga. So, kalma lang din this week. If given the opportunity, magpahinga. Meron at meron yan. I-balance yung ilang bagay. Kasi meron din tayong isang indikasyon. Kasi nga, meron kang i-let go. Isang message ito, marahil isang pagpapayo. Ayun na naman ang eroplano. Na sa paraan mo, tanungin ng sarili, Capricorn, kung saan ka higit na makakapagpahinga sa pag-travel ba? Or kung sa ito nga angat, merong travel opportunity this week? Or kahit sa simpleng pagpaplano pa lang ito, ideya, balita, na may kaugnayan sa travel, at dito, i-adjust nyo yung ilang working schedule nyo. Mag-a-adjust, okay? Adjustments are required this week. Magpa-plan na kayo ng leave. Para rin, ito yung i-let go nyo, yung ilang bigat. Kita mo siya, merong ilang dalahin. Kasi parang, andyan yung tuon nyo lang nitong mga nakalipas na linggo or buwan, especially at this time, this one is in reverse. I-release, i-let go nyo yung ilang bigat na yan. Kahit isa-isa lang naman, hindi kailangang iwanan yung trabaho totally. Kahit sa inyong sarili-sariling paraan. Kasi meron tayo ditong, kung higit tayo magiging practical pa, merong ilang yung bigat, baka mag-reflect physically, mentally, drained na pala kayo, pagod na. So, best week din para magpahinga, pag nilay-nilayan ng ilang sitwasyon, at magtulog din, okay? For some of you na, andito talaga yung pagiging serious mode when it comes to work, na hindi masama, again. Pero alalayan mo lang din ang iyong sarili. Self-love, self-care, this week para sa inyo, Capricorn. Hi, Aquarius. Ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo, Aquarius. Okay. Ito yung nakikita natin. Okay. 5 of Wands ay narito. And the Queen of Wands. 5 and Queen of Wands. So, guys, keep in mind, tayo po ay general message. Hindi ko ito tatamisan, pero naway wag lang din po lalaliman yung ilang maaring ma-mention ni Moonchild. Pero, meron kasing umangat dito ng, kahit sa simpleng pakiramdam or simpleng tensyon or conflict, at itong conflict na ito, possibly, lang din ito, misunderstanding or miscommunication this week na sobrang, kung ating i-relate, pagdating sa astrology, kasi itong si Planet Mercury, the planet of communication, is currently in retrograde phase. So, meaning, andyan talaga yung miscommunication. Or maaring, lang ito, kumbaga, kung higit tayo magiging practical, meron kang hindi mauunawaan agad-agad, or hindi mo makikita, meron kang makakalimutan, or higit kayo magiging makakalimutin. So, try to check everything twice or even thrice this week. Huwag magmadali. Okay? Kahit sa simpleng tensyon or pakiramdam lamang ito. Pero kung this is something na malalim sa realidad po ng buhay, tayo pa rin ay magkakaiba ng sitwasyon, posisyon. Pero mas paangatin nyo this week yung kayo. Yung responsibilidad na meron kayo sa inyong mga sarili. Kumbaga, hindi kayo magpapatalo sa ilang pagiging, yung tensyon. Ayan, sumasang-ayon ang eroplano. At mas paangatin nyo sa inyong mga sarili
ang inyong corona, ang inyong trono. Bilang ang Queen of Wands ay narito. Yung motivation and determination na kahit anumang iba to sa inyo ng mundo na parang medyo pagka-blurry o hindi pagkalinaw ng ilang sitwasyon ay mapangahawakan nyo. Kasi andito yung init. Yung fire in you, Aquarius, this week na magagawa mo, magagampanan mo ang mga bagay-bagay kahit pa mayroong ilang glitch kang pwedeng maramdaman. So, stay flexible and adaptable pa rin sa ilang sitwasyon, maging higit na praktikal sa ilang bagay at huwag magpatalo doon sa emosyon na pwedeng maramdaman ng ilang tao sa iyong paligid at ng iyong sarili. Ngayong linggo para sa inyo, Aquarius. Hi Pisces, kuha na po tayo ng pinaka-exact message para sa inyo this week. Pisces. Okay. Feel, this is it. Pansit, Ace of Pentacles, and the King of Cups. Reverse. Okay. So, Pisces, tayo po ay general message at weekly horoscope, tarot reading po tayo. Pero, I see new beginnings para sa inyo ngayong linggo. Kahit sa simpleng pakiramdam, naaangat para sa iyo. Pisces, maaaring merong ilang ideya, plano, or pag-aksyon kayong nais gawin in the future or kahit sa mga susunod na buwan ng taong ito, aangat yung pangarap. Yung pagiging goal-oriented ng ilan sa inyo. Yung strength na meron kayo sa inyong pakiramdam, emosyon. At dito, mabubuhayan kayo na harapin at tanggapin kung ano man itong pwede nyo pang ma-encounter in the future o sa mga susunod, sabi ko nga, na linggo or buwan na ito para sa inyo, Pisces. Manlalaban. Andito yung confident na matutugunan anumang pwedeng ibato sa inyo ng mundo. Kasi nga, parang andito na rin yung ilang lessons eh. Kumbaga, meron na kayong natutunan itong mga nakalipas na taon sa inyong buhay or buwan, kung hindi tayo magiging practical. And this time, ito yung realistic. Masaangat sa inyo yung pagiging practical din. Na sa bagong simulain na ito, mas better na kayo mag-isa, mas wiser. Mas madadala nyo na ang inyong sarili. Kumbaga, you're out with the old and in with the new this week. Mas magiging handa or ready kayo. Or maybe, isang message na pangibabawan kayo nung positibong mindset sa mga bagong simulain na ito na naghihintay para sa inyo this week. Again, kahit sa simpleng pakiramdam lamang po ito na parang ready na ka ulit. Handa na ka ulit. Gawin ito, tugunan ito, harapin ito. Mas mabubuhay yung motivation and inspiration na manlaban, na lumaban. Para dito sa, sabi ko nga, pakiramdam or emosyon na aangat sa inyo. So, andyan yung inspirasyon. Dito, kaakibat kasi nitong bagong simulain yung emosyon na kanina ko pa na-mention, maaring higit kayong makaramdam or mas maging malinaw sa inyo yung inyong pakiramdam, kung paano kayo makiramdam ng isang tao, sitwasyon. As a Pisces, very intuitive kayo. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Pero ramdam nyo yung isang tao, yung isang bagay. At may pagkakataon, okay, sa akin nakikita dito, maraming pagkakataon. This week, tayo po ay weekly horoscope. Na hindi naman sa hindi ka magkakamali or magkakamali. Tao lamang tayo. Pero ngayong linggo, maaring kung ano yung maramdaman mo or makita mo or nais mong gawin, hindi ka nagkakamali dyan or magkakamali. Kasi yan yung totoo or talagang aangat yung pakiramdam na yan. So, this week, trust your inner feelings, your intuition. Kasi yun yung maaaring magdala sa inyo. Patungo palalo doon sa inyong mga highest good, highest potential sa buhay. Para sa inyo ngayong linggo, tiwala lang, Pisces.